Boss Bats, bakit pilit isurrender si Bato sa ICC? Hindi tayo member, that means na mabubulok si Bato sa dahig. Mag-fugitive lang siya kaysa mapunta ng ICC. Alam niyo po, itong take ko diyan no sa kasi pinakakalat nila yan eh. Yung parang gusto nilang palabasin na tama na pag rendition pinadaan, ikukorte muna. Pero pag sinurrender, binasa ko po no? Pwede mo bang isurrender yung tao nang hindi niya gusto? Hindi. Kaya nga po kidnapping yung tawag doon eh. Sinurrender nyo siya. Hindi niya nga gusto eh. Oo nga po, ayan nga, naano ko po yung sa DOJ na yan, no? Kasi hindi po ako sold doon. Kaya nga po dapat magpasya na yung Supreme Court. Kasi pag surrender, di ba ikaw yun, kusa mo, para matigil ng lahat, ako na susurrender na ako. Hindi po pwedeng isurrender ka ng bansa mo sa ibang bansa, sa ibang ewan ko, kung ano na po. Kaya nga po naglabas na po yung ICC, yung Supreme Court. Naglabas na po sila ng pamantayan. Walang ilalabas na citizen ng Pilipinas para dalhin sa ibang bansa na hindi dumaan sa korte. Kasi nga yung utak nila bendalo eh. Sa korte ng ibang bansa, hindi nga po pwede sa korte ng ibang bansa, local court po, local court. Kaya palpak din yung ICC kasi mismo po yung rule ng ICC, nilabag din po ng pagsusurrender kay Tatay Digong. Kaya pinangatawanan lang po nila. Kasi malaki po ang donasyon, malamang. Nabubuhay po yung ICC sa donasyon ng mga miyembrong bansa at donasyon ng mga kung sinong tao. Malamang, yan ang bahagi ng... Alam niyo po kung pakikinggan niyo po yan, bendalo po yan lahat. Bakit pa po naglabas? Ito yung logic ng Supreme Court. Bakit maglalabas yung Supreme Court ng ililetra by letra nila kung ganun pa rin po ang paiiralin? Kasi yun yung katwiran nila kay Tatay Digong. Hindi naman extradition niya, kundi sinurrender. Nilinaw na nga po ng Supreme Court eh. Maliban na lang kung talagang hindi na kinikilala ng DOJ yung Supreme Court. Hindi na po nila yan po, maliwanag po yan. Bakit pa susulat yung ganito yung gustong palabasin nila, di ba? Pwede naman isurrender si Bato. Pag sinurrender, kaya nga po, bakit pa po nag-aksaya yung Supreme Court na ilinaw at sabihin na walang ilalabas na citizen na hindi dumadaan sa korte natin? Ibig sabihin, wala lang yung ginawa na Supreme Court. Hindi po totoo yan. Sila po ang bendalo kasi. Kaya dapat kayong Supreme Court, maglabas na kayo ng interpretasyon talaga. Gusto nila mag-surrender, dapat silang na lang ang ipakulong sa ICC, silang gusto hindi ko po makuha yung logic eh. Iso-surrender mo yung ibang tao. Parang sinabi mo, o ibo-volunteer kita. Ang nagbo-volunteer, ikaw, di ba? Iso-surrender mo ibang tao. Pwede ba yun? Kaya nga, surrender na ako. Hindi mo pwedeng sabihin na, surrender na namin to. Mapa-batas, mapa-logic, wala pong logic yung iso-surrender mo ibang tao. Kaya nga, ang kinaso nila sa Supreme Court, kidnapping, abduction. May kaso po yan sa Supreme Court natin. Alam niyo po, maganda yung tanong ni Shuni, yung pahayag ni Shuni. Sabi niya, si Erwin Tulfo kasi, nagbendalo, kaya nag-yes si Agnas.
Sa tingin niyo po, naisip ni ano yun, ni Tulfo? Hindi niya po naisip yun. Galing din po yung kay Remulla, kayo naman. Sa tingin niyo ba makakapag-isip yung mga Tulfo ng gano'n? Sometimes, we must bend the law. Hindi po maiisip ng mga Tulfo yan. Ngayon po, alam na po natin yung kakayahan ng mga Tulfo. Pambarangay lang po sila. Pag yung mga kabit-kabit, hindi nagsustento, yung mga tipong hindi naghulog ng SSS, ayan, magagaling sila dyan. Tawagan mo nga isa. Odette, tawagan. Odette, makinig ka, Odette. Kung ano na naman pinagsabi niyo, Odette. Hindi na niyo naman ako nakikinig kayo, Odette. Tawagan mo yun siya. Ganun lang, pakita. Tignan yung mga kaso naman doon. May kaso bang malalaki doon may kaso bang komplikado doon silang pinag-usapan sa mga rapid Tulfo in action yan? Shuni, Amerikano naman yan si Eric Sylvester. Ito kasi, yan, hindi yan madaling madala si Bato. Sa dahig kasi, nagpalabas na ng bagong batas ang SC patungkol sa extras rendition. O, eto pa po, mismo po si Bersamin. Kasi pag si Bersamin, putya dating ano to di ba? Mismo po si Bersamin ay nagsabi na po, ayan Bersamin on ICC arrest of Bato, not so fast. Ombudsman Executive Secretary Lucas Bersamin, however, indicated that the former PNP chief won't be joining Duterte in an ICC detention facility in The Hague, the Netherlands, anytime soon. Bakit daw po? I have it in good authority because this is a public interest program that the ICC has issued the warrant against him. Yan, sabi. Okay. Press on whether the information was confirmed. I think so, I would say. Dito, bakit nag-iba yung balita? Asan yung kay Bersamin? As to comment on Remulla's disclosure, Bersamin said the ICC might have issued an arrest warrant against De La Rosa but it has yet to transmit the order through ICC po, Interpol. It was upon the Bakit ang gulo ng ang gulo ng inquiry, pinaghalo-halo niya, nililito, no? Dito na tayo. Bersamin said, not anymore. Ayan lang po yun, eh. Supreme Court recently, kamakailan lang, ang Supreme Court approved new rules on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. Yan po yun. Lahat po ng ilalabas na Pilipino mula sa Pilipinas, dadaling kung saan, kinakailangan ng requiring a prior resort to a court before the person. Kinakailangan po muna ng korte ang magpasya. Hindi na po pwedeng ulitin yung kay Tatay Digong na walang korte. Si Tory lang. Ikalawa, hindi naman si Tory yung huhuli. Si Tory, ayan ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tinanggal ninyo si Tory. Kasintapang kaya ni Tory yung masusunod na yung etong PNP chief ngayon. Ang gulo na magsulat ng mga balita ng mga to, no? Si Bersamin yung sinasabi, Remulla na Remulla. To things like trees and rivers and mountains, Metro Manila should offer a gift of gratitude to the Sierra Madre. I nominate Terry Redon. Yan po, no? Yan po yung napapabalita natin. Nakakatuwa po. Dinadaan na lang din natin sa kasiyahan, no? Kinakailangan daw, katulad daw ng mga ninuno natin, kinakailangan daw natin mag-alay para po hindi na magalit yung kalikasan. Sabi po ni Kevi Chu, I truly understand why pre-colonial people offered gifts to things like trees and rivers and mountains. Tayo daw po, no?
ay mag-offer din ng gift sa kalikasan. Si ano po, si Terry Redon. Okay, hello po sa inyong lahat. Si Ma'am Mercy ba yan? Si Marciana Jimenez? Hindi ko alam kung si Ma'am Mercy. Hindi ko, Mercy Jimenez lang ang alam ko eh. I second the motion, no? Ialay na po natin si Congressman Terry Redon. At wag naman po sa ano, bato po natin siya sa mata ng ano. Sa mata po ng bagyo. Hoy, ingat-ingat po tayo mga kapatid ha. Ingat-ingat po tayo at ayon po sa inampalan ay ayon po sa Pag-asa mukhang babalik. Live po to Ma'am Jennifer Ligosio. Mukhang babalik po ang ito pong si Bagyong Uwan, re-rest back kasi ang lakas po na bagyo, binasag po ni Sierra Madre, no? Swerte po tayong mga Taga-Luzon po, swerte. Dahil may Sierra Madre tayo nagpoprotekta, no? Dito sa Visayas, talagang pag tumama sa Visayas at Mindanao, talagang durugan, eh. No, yun po pagkakaiba, talagang yung mga isla po sa Visayas, talagang matindi po yung epekto pag dumiretso eh. Pero pag sa Luzon po, nababarag po sila ng Sierra Madre. Sana lang wag pong magiba yung Sierra Madre katulad po ng pagkalusaw ng mga kabundukan dahil po sa pagmimina at dahil po sa mga ginagawang mga subdivision. Okay, start na po tayo. Lumaya si Juan, pero ang Bagyong Marcos buang nasa palas. Napulburong pa rin. Babalik daw po si Juan. Kaya talagang mamalasin po tayo. Anak ni Senator Robin Sibelia. Ay hindi po, hindi po. Hindi niya po anak niya, iba po yung anak niya. Sikat din yung anak niya eh. Iba po to. Hindi po niya anak tong Belia Padilla na to. Yung anak ni Robin, nakalimutan ko pangalan eh. Kamag-anak din po ba ni Dencio Padilla? Opo, magkakamag-anak po sila. Kaya si Dennis Padilla, na anak ni Dencio Padilla, lagi nasa pelikula ni Robin. Doon lang po kami sa Iloilo City lang. Wala po kami napuntahan kasi iba po yung pakay namin dito. Naglipat lang po yung anak ko. Panikain lang po. Tsaka may bagyo eh. Sa pagbalik po siguro. Si Kylie ang anak, kayo naman. No?